Gitutukan sa kapulisan ang duha ka posibleng motibo sa brutal nga pagpatay sa 38 anyos nga babayeng giputos o gisulod sa sako. Ang mga motibo nanukad gikan sa mga impormasyon nga nakuha sa Kalumpang Police Station ngadto sa mga kabanay, anak ug sa mismong kapuyo sa biktima nga si alias Konkon. For the past few days, for 2 days, we've been doing follow-up interrogation. Nakausap ko yung mga anak ng biktima. Meron akong mga pinakita sa kanila na piece of evidence kung nakita nila ito. Yung husband, nakausap ko rin. Yung unang natanong ko was kung kailan ang last seen yung kanyang wife. Ang sabi sa akin ay hindi siya sure kung Sunday ba yun or Monday. Then nakapagtataka din bakit hindi siya nagpa-blatter. Nigawas usab sa investigasyon nga ang kapuyo sa biktima ang kaninang napriso tungod sa kasong may kalabutan sa illegal nga droga. Nasayran usab nga nahimong komplikado ang estado sa relasyon sa magkapuyo tungod na sayrang adunay laing lalaki ang biktima. Nabanggit niya sa atin na nakulong si Konkon sa kaso na 9165 sa drugs. And inamin niya rin sa atin na hindi siya nagbebenta pero gumagamit sila ni Gina ng drugs. Ang sabi ng banggit ni Konkon sa akin. And meron pang nabanggit si Konkon regarding the illicit affair ni Gina and yung alleged paramour niya. We try our best na i-locate sa area ng Olarte at saka sa San Roque. And I hope sa inyo sa media sana mag-surface yung hinanap namin to shed light on the matter para na rin mag-clear yung kanyang pangalan. Tungod niini, duha ka motibo ang gitanaw sa kapulisan sa pagpatay sa biktima. Una, mao ang pagkalambigit sa illegal nga droga ug ang ikaduha, ang third party. Masabi natin na may galit. Yung ang guiding question sa amin ngayon, who is that person na merong sobrang galit sa kanya, bakit ginawa sa kanya yon? So it could be yung dalawang motive natin na inalam is yung illicit affair at saka involvement sa drugs. Those are mga things that are possible kasi may inamin ng husband na they are involved in drug using. Kahinumdumang, una nang gibutsyag sa mga silingan sa biktima nga ulahing nakit-ang nag-away ang magkapuyo, una pa man nawala ang biktima. Apan, gibutsyag sa kapulisan nga ilang palawman ng impormasyon nga ilang nakalap aron matumbok ang mas lawom nga rason ug ang suspect sa maong krimen. Katulong po jud ma'am. Sige pa na silang uban, mag-deliver sila og itlog. Nahadlok na gyud sa siyang bana. Tungod sa to, wala kami kabalo nga ingano na dai tumatabo sa iya. Basta dili siya mukuyog si ang bana kay kulatahon lagi daw siya. Nya gakurog-kurog siya ba. So for now we have two POIs and hindi ko lang muna i-risk ngayon yung mga names, but rest assured that the police station 10 will be doing our best to solve this particular crime para ma-solve natin at bumalik yung kumpiyansa ng publiko sa atin sa PNP, sa Jensan City Police Office. In the heart of changing lives, kini si MJ Fernandez, Brigada News.